tigas ng ulo mo, Michelle. Hindi ka doktor. Mas mabuti pa rin na masuri ka at mabigyan ng tamang treatment. Napailing na sabi ni Miguel. Natawa ako. Oo naman, matigas talagang ulo ko kasi alam ko kung ano ang ginagawa ko at kung paano alagaan ang sarili ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Miguel at bahagyang nangunot ang noo habang nakatingin sa mukha ko. Paano ka natuto ng ganyan? Seryosong tanong sa akin ni Miguel. Natuto ng ano? Patay mali siya na tanong ko, kahit may ideya na ako kung anong tinatanong niya sa akin. Ang gamutin ang sarili mo. Mabilis na sagot ng lalaking kaharap ko. Napanood ko sa YouTube. Nakangiting sagot ko. Mas lalong nalukot ang mukha ni Miguel. Mukhang nagpipigil ng inis kaya natawa ako. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Michelle? Mabilis naman akong tumango bilang sagot sa kanya dahilan para makarinig ako ng malakas na mura mula kay Miguel. Walang nakakatawa sa sinabi ko, Michelle. Salubong ang kilay na sabi niya sa akin. Nakapamewang pa siya sa harap ko at lukot ang mukha. Mukhang mas lalong nag-init ang ulo ni Miguel dahil hindi niya ako mapilit na sumama sa kanya sa ospital. Tapos hindi ko rin sinabi sa kanya kung saan nakatira si Max para masampahan ang kaso. Alam ko kasi kung ano ang posible mangyari kapag may pulis na magiging involved sa nangyari sa akin. Siguradong mag-iimbestiga sila at napakaraming tanong ang kailangan kong iwasan at sagutin para huwag nila akong paghinalaan. Risky ito lalo na at may hidden identity ako. Ayokong may pulis ang lalapit sa akin kaya ginagawa ko ang lahat para makaiwas sa kanila dahil alam ko ang risk kapag may nalaman sila sa tunay na katauhan ko. Bakit pinoprotektahan mo pa ang gagong iyon, Michelle? Hihintayin mo pa ba na may iba pa siyang gagawin na maaaring kapahamak mo in the near future bago mo siya ipakulong? Madilim na ekspresyon na mukha na tanong ni Miguel sa akin. Nagtaas ako ng mukha at walang emosyon na sinalubong ang naliliit na mga mata ni Miguel. Stop asking me. Wala kong dapat na ipaliwanag sa iyo. Kahit ano pa ang desisyon ko ngayon ay ako rin na magiging responsable kapag may nangyari hindi maganda sa akin balang araw. Matigas ang expression sa mukha na sagot ko kay Miguel. Umiiwas kasi ako sa kahit na anong investigasyon, kaya hindi ako napilit ni Miguel na sabihin ko sa kanya kung ano ang totoong pangalan ni Max at kung saan siya nakatira. Hindi ako sigurado kung naniniwala ba si Miguel sa sinabi kong dahilan na sa YouTube lamang ako natuto kung paano makuha ang bala kapag tinamaan ng gunshots at kung ano-anong tamang proseso para gamutin ang sarili ko dahil nananahimik na siya at hindi na nagtanong pa. Hindi na rin nagtanong pa si Miguel tungkol kay Max dahil sinadya kong huwag magbigay ng kahit na anong impormasyon sa kanya tungkol sa magaling na lalaking iyon. Nagiinit ang ulo ko dahil sa ginawang kagaguhan ni Max. Muntik na niya ako ipahamak kanina. Kung totoong hinala ni Boss Christian na isa nga si Miguel sa mga secret agents na nagtatrabaho sa agency na hawak ni General Arthur Matias, ay malaki ang risk na masira ang trabahong ginagawa ko ngayon. Siguradong maghihinala siya sa akin, bagay na ayaw ko mangyari kaya ginagawa ko ang lahat para hindi siya magkaroon ng kahit na anong hint tungkol sa pagkatao ko. Hawak ni Miguel ang cellphone at nakita kong binasa niya ang natanggap na text message. Hindi niya sinagot ang narinig kong tawag kanina. Bagay na lalo lamang ako naghihinala na may itinatago siya. Malakas ang pakiramdam ko. Instinct ang sinusunod ko sa bawat trabahong ginagawa ko. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang target ko at pinag-aaralan bawat kilos niya sa harap ko. Kahit minsan ay hindi pa ako nagkamali ng base sa kilos at galaw ng mga tao sa paligid ko. Kaya lahat ng mission ko ay naging successful ako. Kasama ito sa mga pinag-aralan ko sa training camp. Hindi madali ang maging assassin at kailangan ay magaling ka sa lahat para makalabas ka ng buhay kaya ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para mabuhay. Nakaramdam ako ng antok at panghihina. Maraming dugo rin kasi ang nawala sa akin tapos sariwa pa ang sugat sa tagiliran ko kaya hirap pa akong gumalaw. Sumandal ang likod at ulo ko sa sofa sabay pikit ng mga mata. Huwag ka muna matulog, Michelle. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Narinig ko sabi ni Miguel. Tumango lang ako dahil mahapdi ang sugat sa tagiliran ko. Ayokong gumalaw at makipagtalo ngayon kay Miguel. Mahina pa ako. Mukhang kulang ang dosage ng painkiller na nilunok ko kanina bago linisin ang sugat sa tagiliran ko para makuha ang bumaon na bala sa katawan ko. Hinayaan ko lang si Miguel na gawin ang gusto niya. Hindi nagtagal ay may dumating na lalaking doktor at agad na sinuri ang sugat sa tagiliran ko. Since nakuha niyo na ang bala sa loob, sa tingin ko ay kailangan mo na lang ng gamot at sapat na tulog at pahinga para makarecover ka agad. Sabi ng doktor sa akin matapos suriin ang sugat sa tagiliran ko. How about my wife's wound? Narinig kong tanong ni Miguel sa doktor na mabilis namang sinagot nito. She's fine, don't worry. Mr. Montariel, maayos at malinis ang kanyang sugat. Mukhang magaling kayo sa first aid. Kaya kahit mahirap na gawa ninyong makuha ang bala, ay maganda rin ang kondisyon ng asawa mo.
Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kulang na lang ipagtulakan ko umalis na ang doktor na tinawagan ni Miguel dahil hindi ko gustong nagbibigay siya ng ganitong assumption. Professional siya pagdating sa medical fields. Siguradong nagtataka na si Miguel sa nakita niyang kakayahan ko tapos ganito pa ang sinabi niya. Kaya ayoko magtagal siya dito sa loob ng penthouse ko. Gusto mo bang matulog habang tinatahi ko ang sugat mo? Para hindi mo maramdaman ang sakit? Tanong sa akin ng doktor. Hindi na kailangan, Dok. Formal na sagot ko. Are you sure na kaya mong i-handle ang sakit? Muling tanong sa akin ng doktor. Yes. Maikling sagot ko. Nagawa ko nga makuha ang bala sa tagiliran ko kanina kaya baliwala lang sa akin kung tatahiin niya ang sugat ko. Tahimik na nakaupo si Miguel sa pang-isahang sofa habang ginagamot ng doktor ang sugat ko. May tinurok siya sa akin kaya biglang namanhid ang pakiramdam ko sa tagiliran ko. Hindi na ako nakakaramdam ng kahit na anong sakit nang simulan niyang tahiin ang sugat ko. Mabilis na natapos ang procedure. Ilang minuto lang ay tapos na agad ito. Nakita ko na lang na may in-spray siyang gamot sa sugat ko at pagkatapos ay nilagyan ng banda. Ilang minuto nag-uusap sina Miguel at ang doktor habang tahimik na nakasandal ako sa sofa. Sinabi ng doktor na huwag daw muna akong kumilos at magbuhat ng kahit na anong mabigat para hindi bumuka ang tahi sa sugat ko. Katahimikan ang sumunod na namagitan sa amin dalawa ni Miguel nang makaalis na ang doktor na gumamot sa akin. Binigyan na rin ako ng manggagamot na mga gamot na dapat kong inumin hanggang sa gumaling ako. Sanay na ako masaktan physically and mentally. Ilang ulit nang may bumaong bala sa katawan ko pero nawala na ang mga peklat na likha nito sa balat ko. Kasama ito sa pagbabagong ibinigay sa akin ni Boss Christian nang matapos ang training ko sa Russia. Siniguro niyang walang naiwang bakas sa katawan ko. Magaling na mga doktor sa Russia ang nag-perform ng laser sa akin. Nawala ang galos at peklat na nakuha ko sa ilang taon ng intense training na pinagdaanan ko. Kumain ka muna, Michelle. Sabi ni Miguel. Nagpa-deliver siya ng spaghetti at fried chicken mula sa kilalang fast food restaurant. Ito kasi ang sinabi ko nang tanungin niya ako kung ano ang gusto kong kainin kanina. Anong ginagawa mo? Kunot ang noo na tanong ko sa kanya. Umupo kasi si Miguel sa tabi ko at kumuha ng tinidor at spaghetti. Tapos akmang susubuan ako. Kumain ka na. Maikling sabi ni Miguel at hindi sinagot ang tanong ko. Kaya kong kumain na mag-isa. Wala namang pinsala mga kamay ko at kaya kong kumilos. Hindi mo na kailangan gawin yan. Wala akong narinig na kahit na ano mula kay Miguel. Hindi rin niya binitawan ang hawak na tinidor. Ang awkward talaga sa pakiramdam lalo na't alam ko nakatitig siya sa mukha ko. Bigla tuloy ako nakaramdam ng kakaiba kaya parang masunuring bata na ibinuka ko na lang ang labi ko nang ilapit niya ang tinidor at pagkain sa bibig ko. At hinayaan kong subuan niya ako. Hindi ako nagreklamo para hindi na rin kami mag-away. Kahit may itinurok kasi na gamot sa katawan ko ay nakakaramdam pa rin ako ng matinding sakit sa tuwing gagalaw ako. Thank you. Sabi ko matapos niya akong painumin ng orange juice. Nakita kong ngumiti si Miguel. Siguro'y natuwa siya dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagpasalamat ako sa kanya. Gusto mo bang pumasok na sa room para magpahinga? Tanong niya sa akin. Ang totoo ay nakakaramdam na ako ng antok kaya tumango ako. Bukod sa gamot na ininom ko, ay busog ako kaya mabigat ang pakiramdam ko sa katawan ko. Mabuti na rin pala na nandito si Miguel. Attentive siya at tinulungan akong mahiga sa kama dahil hirap talaga ako. Nakita ko kung paano niya ako alagaan, bagay na hindi ko inaasahan na gagawin niya. Malayo kasi ito sa kung ano ang tingin ko sa kanya. Pero pinili kong huwag nang mag-isip ng tungkol dito dahil namimigat na ang talukap ng mga mata ko. Nakatulog akong nasa gilid ng kama si Miguel. Alam kong pagod siya ngayong araw pero wala akong naririnig na kahit na anong reklamo mula sa kanya. Masakit ang katawan ko, partikular ang sugat sa tagiliran ko nang magising ako. Napapanguwi pa ako nang gumalaw ako at akmang babangon sana sa kama para pumunta sa banyo dahil biglang nanuot ang matinding sakit sa kalamnan ko. Mahigpit na dakot ng dalawang mga kamay ko ang kobre kama habang kagat ang pang-ibabang labi. Sanay naman ako nakakaramdam ng sakit sa katawan kaya alam kong mawawala din ito kapag lumipas na ang ilang araw. Ilang ulit na rin ako nasugatan at tinamaan ng bala kaya alam kong kaya ko ang sarili ko. Pero may pagkakataong gaya ngayon na nanghihina ako. What's wrong, Michelle? Narinig kong tanong ni Miguel. Nothing. Mabilis na pagkakaila ko. Nandito pala siya sa loob ng silid ko. Mukhang nagising si Miguel nang dahil sa akin. Nakita ko kasi bumangon siya mula sa sahig, bagay na hindi ko inaasahang makita dahil wala naman kaming usapan na sasamahan niya ako. Mabilis na nagtaas baba ang dibdib ko habang hinihintay ko mawala ang matinding sakit na nararamdaman ko. Mukhang nabigla ang katawan ko nang kumilos ako kaya talagang sumasakit ang sugat ko. Shit, okay ka lang?
Tila nag-aalalang tanong ni Miguel sa akin. Bumaba ang mga mata ko sa ibabang bahagi ng katawan ko. May mantsa pala ng dugo sa damit na suot ko at nakita ito ni Miguel. Do you really want to get us in trouble? Mabilis niyang tugon. Baka sa boses niya ang inis. Kung ginawa ko yun, edi mas lalong isipin ni Lolo na hindi okay ang relasyon natin. Marahas siyang bumuga ng hangin sabay iling. Please, mag-isip ka naman, Kendra. Frustrated niyang dagdag. Napayuko na lang ako dahil tama ang sinabi niya. Sorry, ayoko lang kasi makaabala. Pagtatapat ko sa kanya, nakakahiya kasi na iniistorbo ko siya sa trabaho niya. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ng isang CEO kaya nagigilty ako na sinasayang niyang oras niya sa akin. Hindi ka nga nakakaabala. I had my schedule clear this morning. So lahat ng oras ko sa buong umaga ay sa'yo. Sabi niya sa akin. Wala namang espesyal sa sinabi niya pero bigla na lang napumitik ang puso ko at may kung anong nakakakiliting sensasyon ang namuo sa tiyan ko. Bahagyari nag-iinit ang aking magkabilang pisngi. Okay. Tipid kong sagot bago mas yumuko para itago ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ko. Ano palang gagawin natin pagkatapos ko magpadala ng pera? Anything. Tipid niyang sagot. Just tell me what you wanna do. And we'll do it. This day is for you. Casual niyang sabi habang nasa daan lang ang tingin. I want you to be more comfortable with me. So we'll probably do more of this. At nang hindi na magduda si Lolo sa relasyon natin. Okay po. Tugon ko na lang sa kanya habang pilit na tinatago ang ngiti sa aking mga labi. Tapos na? Tanong niya sa akin na makapasok ako sa loob ng sasakyan. Hawak-hawak ko ang resibo na ipinadala kong pera sa bahay. How much did you send? Panguusisa niya. 10,000. Sagot ko at inayos ang pagkakaupo. Yun lang? You could have sent them more. Anya na mabilis ko namang inilingan. Hindi pwede. Kapag ginawa ko iyon ay magtataka sila mama. Paliwanag ko sa kanya. Sigurado ako mapapaisip sila sa trabaho ko. See. Marahan siyang tumango bago na pangisi. Clever. You're smarter than I thought. Anya na hindi ko alam kung tatanggapin ko ba bilang compliment o insulto. So where do you want to go? Just drive me around. Gusto ko makabisado ang mga pasikot-sikot dito para hindi na ako makaabala next time. Sagot ko sa kanya at matamis na ngumiti. Okay. Anya at nagsimula na mag-drive. At habang inililibot namin ang lugar ay may nakita ko isang park. Wait. Bulalas ko sabay mahinang hampas sa bintana. Pwede ba tayong pumunta doon? Tanong ko sabay lingon sa kanya. Saan? Kunot noong tanong niya. Sa park. Itinuro ko ang lugar mula sa bintana. May nakita kasi ako nagbebenta ng sorbetes. Miss na miss ko na alasa noon dahil medyo matagal na rin simula ng huling nakatikim ko ng ganoon. Really? Right now? Ang init oh. Angal niya. Kahit na dito ka na lang sa loob, ako na lang alalabas, may bibilhin lang ako. Giit ko. Just tell me kung anong gusto mong bilhin and I'll have it delivered. Anya na agad kong inilingan. Hindi mo ito ma-order online? Sa personal mo lang ito mabibili. Paliwanag ko sa kanya. Tumitig siya sa akin at ilang sandali lang ay napabuga na lang siya ng hangin sabay tango. Okay, after all this is your day. Anya at pinuntahan na ang parke. Pagkahinto niya ng sasakyan ay agad akong bumaba at dali-dali lumapit sa sorbetero. Manong, anong flavors po meron kayo? Kay laki ng ngisi ko. Para akong bata na sabik na makatikim ng ice cream. Meron akong mangga, keso at ube. Sagot niya sa akin. Ano sa'yo ganda? Lahat po. Pakihalo na lang po sila sa cup. Nakangiting sagot ko bago nilingon ang kinaroroonan ng sasakyan ni Mr. Mondejo. At nagulat pa ako na makita ko siyang naglalakad na palapit sa akin habang halos magtagpo ang kilay. Dalawa po, Manong. Ano ba yan? Para excited ka? Tanong niya na makalapit siya sa akin. Kumapit siya sa balikat ko at bahagyang iniyuko ang ulo para sumilip sa ginagawa ng sorbetero. Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko na kapag lumingon ako ng dire-diretso ay mahalikan ko ang pisngi niya. At ewan ko ba, bigla na namang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ice cream ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sagot ko sa kanya. Hindi mo pa natatry no? Hindi. That looks Hindi pa man niya masabi ang sasabihin niya ay mabilis ko nang tinakpan ang bibig niya. Tinitigan ko siya sa mga mata niya at inilingan para sa inyasan siyang huwag na ituloy ang kung ano man balak niyang sabihin. Boyfriend mo ganda?
Tanong ni Manong sabay sipat ng tingin kay Mr. Mondejo. Tisoy at Pogi Hindi ko po siya boyfriend Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang bigla akong akbayan ni Mr. Mondejo sabay hila sa akin padikit sa katawan niya. Hindi niya ako boyfriend. Asawa niya ako. Mariin niyang sabi. Heto na naman ang puso kong tila sira na dahil sa bilis ng tibok. Ito na po ba yung sa amin? Bayad po. Mabilis ko sabi sabay hablot ng 2 paper cup sa kamay niya at abot ng bayad. Keep the change po. Dagdag ko at mabilis na naglakad papunta sa ilalim ng puno ng mangga kung saan may sementadong upuan na nakalagay. Siguro dahil sa init ng panahon kaya mabilis din nag-init ang magkabilang pisngi ko. Mauubos mo ba yan lahat? Tanong sa akin ni Mr. Mondejo na agad palang sumunod sa akin. Tumabi siya sa akin at kunot noong tumingin sa hawak ko. Do you like it that much na 2 talagang binili mo? Umiling ako sa kainabot sa kanyang isa. This one's for you. Try it. Hindi ba ito marumi? Tanong niya't kitang-kita ko ang pandidiri sa mukha niya. Hindi ba ako mapu-food poison dito? Kung marumi yan, patay na sana ang karamihan sa mga mahihirap. Sarkastikong sagot ko. Medyo na-offend din ako sa kaartehan niya. Parang ang dating sa akin ay tingin niya sa pagkain ng mga mahihirap ay marumi. Bakit ka galit? Kunot noon tugon niya sabay tanggap nito. Kumain ka nilang kasi. Okay. Gamit ang maliit na kutsara ay kumuha siya ng napaka-konting ice cream at tinikman ito. Kita ko pa kung paano niya ginalaw-galaw ang bibig niya habang nilalasahan ng ice cream. Ilang sandali pa ay kumuha siya ulit pero mas marami na. Hanggang sa hindi na siya tumigil kakakain. It's good. Anya bago tumingin sa akin at ngumiti. Bigla ako natigilan nang makita ko ang ngiti niya. Yun yata ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ng ganoon. Napaka-natural. Mas lumitaw ang kagwapuhan niya. O, diba? Kaya don't judge the book by its cover. Even the most precious stones are covered in dirt. Sabi ko sa kanya pero hindi na siya nakinig dahil nakatuon ang atensyon niya sa kinakain niya. Napangiti na lang ako at napapailing habang pinagmamasdan siyang kumakain na parang bata. May patangu-tangu pa siya habang nilalasap ang ice cream. Ivan, tawag ko sa kanya. Wait, bahagi ako lumapit sa kanya at walang pagdadalawang isip na inabot ang mukha niya. May ice cream sa gilid ng bibig mo. Sabi ko sabay pahid ng hinlalaki ko sa gilid ng bibig niya. At awan ko rin kung anong pumasok sa isip ko at dinala ko ang daliri ko sa bibig ko at ipinakita ko sa kanya kung paano ko iyon isubo at dilaan. Thank you. Tugon niya bago iniiwas ang tingin sa akin. Parang ang init na dito. I think we should get inside the car. Anya at mabilis na tumayo. Pero bago siya makalayo sa akin ay nakita ko pa kung paano mamula ang kanyang tenga. Maging ako ay namula din sa hiya dahil napagtanto ko kung ano ang ginawa ko. Bumuga ako ng hangin bago ako tahimik na sumunod sa kanya. At pagkapasok namin sa kotse ay ramdam ko ang awkwardness sa pagitan namin dalawa. Hindi namin magawang makatingin sa isa't isa. Saan mo na gustong pumunta? Tanong niya sa akin sabay buhay na makina ng sasakyan. Kahit saan. Sagot ko na lang dahil wala din ako maisip na lugar. Okay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan namin dalawa kaya agad ako nag-isip ng pwede namin mapag-usapan at doon ko naalalang may gusto pala akong sabihin sa kanya at hingi na pabor. Ivan, tawag ko sa kanya, tinintay ko siyang tumingin sa akin. Nang gawin niya iyon ay nagpatuloy na ako. Pwede ba akong umuwi sa amin? You know that's too risky. Mabilis niyang sabi habang nasa daan lang ang tingin. Pwede mo naman sigurong gawa ng paraan, di ba? Pwede natin idahilan sa lolo mo na may pupuntahan tayong lugar. Sagot ko. Gusto ko na kasing umuwi. Miss na miss ko ng pamilya ko. Kahit isang araw lang. Pagpupumilit ko. Tayo? Anya, bago tumingin sa akin. You'll take me with you? Anya at baka sa boses niya ang pagtutol. Hindi. Ako lang ang uuwi. Tulungan mo lang ako maghanap ng palusot. In exchange, pagbibigyan kita sa kahit na anong gusto mo ipagawa sa akin. Alok ko sa kanya. Desperada na ako. Kahit ano? Pagkaklaro niya. At nang tumango ako ay sumilay ang mapaglarong ngisi sa mga labi niya. Okay, I'll think of a way. Just promise me you'll keep your word. Promise kahit ano pa yan. Tumango lang siya at ngumisi. Deal. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya, pero wala na akong pakialam. Gustong-gusto ko na umuwi at makasama ang pamilya ko kaya kahit ano pa man ang hingin niyang kapalit, ay ibibigay ko. Tuparin lang niya ang kahilingan ko.
Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ko na sabihin sa akin ni Mr. Mondejo na pwede na ako umuwi sa amin. Siya lang naman ang iniisip ko. Ayokong mahalataan niya na masyado na akong nagiging kampante sa mga ginagawa ko dahil baka maisip niya na hindi na ako natatakot na mahuli kami ng lolo niya. Yun ang iniiwasan ko mangyari dahil baka mabuking niya kami ni Lolo Henry at magkagulo pa. Hindi ako nakasagot. Napalunok na lamang ako at mabilis na nag-iwas ng tingin dahil ayoko ipagkanulo ang sarili ko kapag nakita niya affected din ako sa kanyang mga sinabi. Alam ko ang ibig niya sabihin dahil ilang ulit na niya ako nakitang nakatingin sa buwan sa gabi noong nasa probinsya pa kami. Bagay na hindi ko ginawa sa loob ng ilang taon na lumipas dahil ayoko siyang maalala. Baka napanood mo lang yan sa mga palabas. Pagdadahilan ko pero mabilis na umiling si Miguel. Nangunot pa ang noon niya at tila ba nauwi sa malalim na pag-iisip. 6 years ago, someone attacked me while I was sailing. They wanted to kill me but I survived. Sumabog ang yate ko pero nakatalon ako sa dagat. Paano ka nakauwi sa pamilya mo noon, Miguel? Lakas loob na tanong ko sa lalaking katabi ko. Kahit nag-aalangan at kinakabahan ako ay sinusubukan ko magtanong sa kanya. Ayoko sayangin ang pagkakataong ito na pwede ako makakuha ng impormasyon sa kung ano nangyari sa kanya noon. Siya mismo ang kusa na bukas ng usapan. Nagsimula magkwento si Miguel tungkol sa mga nangyari sa kanya noon. 6 na taon nang nakalipas. Kahit hindi ako nagtanong ng kahit na anong may kinalaman sa kanyang nakaraan. Nagising na lang ako noon sa loob ng isang ospital. Pero wala akong maalala kung bakit ako nandoon at kung ano nangyari sa akin. Ang sabi ng mga nurse at doktor na napagtanungan ko, may mga lalaki daw nagdala sa akin doon. Pero agad silang umalis, kaya hindi ko na nakita. Kahit minsan na hindi na sila bumalik para dalawin ako kaya pinaimbestigahan ko sila, maging ang kanilang mga katauhan. Ang akala ko ay natagpuan nila ako sa dagat dahil pinasabog ang yate ko ng mga kalaban ni Daddy. Naalala ko na may malaking tipak ng kahoy ang tumama sa noo ko na sumabog at nagkapira-piraso ang sinasakyan ko. Pero alam kong may mali at kulang sa mga impormasyon at detalye na naalala ko. Pigil ang hininga at hindi ko nagawang kumurap habang tahimik na nakikinig kay Miguel. Hindi ako makapagkomento kahit napakarami kong gustong itanong sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay malapit nang masagot ang mga katanungan ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil baka lalo lamang maghinala si Miguel sa pagkatao ko. Alam mo, hanggang ngayon hindi ko maalala kung ano nangyari sa akin sa loob ng 2 linggo na nawawala ako. Wala din makasagot kahit isa sa pamilya ko dahil hindi rin nila alam kung saan ako nanggaling. Para bang nabura ang lahat at kahit pigain ko ang utak ko ay wala akong matandaan. Pinatatag ko ang sarili ko at sinubukan na muli magtanong kay Miguel. Ibig mo sabihin, hindi mo rin alam kung saan ka nakarating at nagpunta those period na nawawala ka? Mabilis siyang umiling. Wala akong maalala. Ilang ulit na sinubukan kong alalahanin kung sino ang babaeng malimit kong nakikita sa panaginip ko. Gabi-gabing napapanaginipan ko siya. Malinaw na tatandaan ko ang bawat detalye ng kanyang mukha, pero hindi ko rin masagot kung ano naging kaugnayan namin dalawa. Huminga ako ng malalim at ibinaling ang mga mata sa buwan. Ayoko makaramdam ng sakit dahil obviously, kung totoo nga ang sinabi niya ay nakalimutan na nga ako ni Miguel noon. Ang sabi ng doktor ko ay posibleng malaking ang naging bahagi ng babaeng napapanaginipan ko sa nakaraan ko. Nagkaroon ako ng amnesia which when I recovered. Typically, I had no memory of those 2 weeks na nawawala ako. Hindi ko alam kung kaya ko bang paniwalaan ang mga sinasabi ngayon ni Miguel. Sa mga nangyari sa buhay ko ay lagi akong may doubt sa bawat salitang naririnig ko. May pera ka naman, bakit hindi ka magpagamot? Naisip kong itanong sa kanya. Maraming magaling na mga doktor dito sa Pilipinas. Pwede rin sa abroad kung gusto mo. Anytime may makakaalis ka ng bansa without being questioned sa immigration, like a typical Filipino traveler. Kasi kilala at sikat ka. Capable ka naman mag-travel kaya wala magtatanong sa'yo kung bakit ka aalis. Ngumiti si Miguel at tumingin sa kawalan. Sinubukan na namin yan ng pamilya ko, Michelle. Hanggang ngayon ay nagte-therapy pa rin ako. May mga malalabong alaala na ako nakikita pero hindi ko alam kung totoo bang nag-exist siya. Dahil kahit pa ulit-ulit ako mag-imbestiga ay hindi ko matukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng kamukha mo. Muling katahimikan ang namagitan sa amin dalawa ni Miguel. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya at hinayaan siyang nakatayo katabi ko. Posible kasing kung nag-imbestiga si Miguel after a year na nakaalis siya sa Mindoro, ay wala nga siyang makukuhang kahit na anong impormasyon tungkol sa akin. Alam kong binura na ni Boss Christian ang kahit na anong existence ko noon dito sa Pilipinas bago ko nagpunta sa Russia at nag-training bilang assassiniya. Dahil sa mga masakit na karanasan ko sa buhay, inawala na ako ng tiwala sa mga tao sa paligid ko. Naging paranoid ako na baka hindi sila mabuting tao at sasaktan lang ako.
Ginawa ko ang lahat para protektahan ko ang sarili ko dahil baka hindi ko nakayanin kapag naranasan ko na naman ang masakit na pinagdaanan ko noon. Alam mo, kung gugustuhin mo talaga ay mahahanap mo ang mga sagot sa mga katanungan mo. Advanced na ngayon ang technology, Miguel. Nagkalat ang mga CCTV camera kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit hindi mo alam kung saan ka talaga napunta sa loob ng 2 linggong nawala ka. Hindi nakatiis na sagot ko. Nakita kong umiling si Miguel at tila frustrated na pabuntong hininga. Ginawa namin ang lahat na makakaya namin, Michelle, pero walang makapagturo kung saan talaga ako galing. Walang witness, maliban sa mga tao nagdala sa akin sa ospital. Sabi nila natagpuan nila ako sa liblib na lugar habang naghahanap sila ng nawawalang baka. Saglit na tumigil sa pagsasalita si Miguel at muling huminga ng malalim. Nakita ko rin ang kakaibang emosyon sa mga mata niya habang nakatingin sa kawalan. Ayon sa mga lalaki nagdala sa akin sa ospital, nang nakausap ko, ay may tama raw ako ng bala at matinding bugbog sa katawan ng inabot ko mula sa mga rebeldeng kalaban ni Daddy. Paliwanag ni Miguel. Paano mo nalaman na sila ang may kagagawan sa nangyari sa'yo? Pigil ang hininga na tanong ko. Dating kasamahan ni Daddy sa PMA ang may pakana sa nangyari sa akin. Siya rin ang nagtanim na rebelde sa bahay ng mga magulang ko at nagpasabog sa sakyang sinasakyan ng asawa ni Leo. Kaya 5 taon na lumipas bago namin siya natagpuan dahil itinago siya sa amin. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdaanan ng pamilya ni Miguel. Alam ko may dahilan kaya natagpuan ko siyang duguan noon sa Mindoro. Pero kahit minsan na hindi sumagi sa isipan ko na nasangkot pala siya sa isang madugong pangyayari. Mabutit nakabalik ang buhay sa pamilya mo. Seryosong sabi ko. Bumaling sa akin si Miguel at nginisian ako. Hindi pa ako handang sunduin ni San Pedro. Kaya kahit ganoon na nangyari sa akin, inabuhay ako. Nanahimik ako habang nag-iisip tungkol sa bagong impormasyon na narinig ko mula kay Miguel. I can't say na naniniwala ko sa paliwanag niya dahil ang totoo ay hindi nawawala ang pagdududa ko sa kanya. Sabi ng doktor ko, kusang babalik ang mga nawalang alaala ko sa loob ng ilang linggong nawawala ako noon kapag may mga taong sangkot sa nangyari sa akin ang nasa paligid ko. Napatingin ako kay Miguel nang hawakan niya ako sa balikat. Ilang kurap ang ginawa ko dahil biglang nagtama ang aming mga mata dahil nakatitig pala siya sa mukha ko. Hindi ko alam kung bakit ganitong nararamdaman ko kapag kasama kita, Michelle. Naguguluhan din ako kung bakit pakiramdam ko ay natagpuan ko ng babaeng paulit-ulit na napapanaginipan ko. Halos pabulong na sabi ni Miguel dahilan para lalong magwala ang puso ko. Hindi ko inaasahan na makakaramdam ako ng kakaibang emosyon ngayong pinag-uusapan namin dalawan tungkol sa bagay na ito. Ang tagal ko nagalit sa kanya at pilit na kinalimutan si Miguel, pero iglap lang biglang naglaho ang boundaries na nilagay ko sa pagitan namin dalawa. Nag-iwas ako ng tingin at humugot ng malalim na buntong hininga para lumuwag ang naninikip na dibdib ko. Lumunok muna ako bago nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita. Confused ka lang siguro ngayon, Miguel. Kaya ganyan ang nararamdaman mo. Marahan tumango si Miguel. Binitawan niya ang balikat ko at muling tumingin sa buwan. Sa tuwing nakatingin ako sa buwan, pakiramdam ko'y malaking bahagi ito ng nawawalang alaala ko, Michelle. Namuo ang luha sa mga mata ko. Ilang ulit ako napakurap at sinadyang yumuko para itago sa kanya ang panlalabo ng paningin ko. Isang pasya ang nabuo sa isipan ko. Mag-iimbestiga ako tungkol sa totoong nangyari kay Miguel noon. Gusto kong alamin kung nagsasabi ba siya ng totoo sa akin ngayon at hindi ito bahagi lamang ng kanyang pagpapanggap na wala siyang maalala kaya hindi niya ako nakikilala. Kung hindi siya bahagi ng misyon ko ay pwede ko na sanang sabihin ngayon kay Miguel kung sino ako at kung ano naging kaugnayan namin dalawa noon. Hindi ko pwedeng ilabas ang totoong pagkakakilanlan ko. Buhay ko ang nakasalalay kapag ginawa ko ito at nalaman ng organisasyon na kinabibilangan ko na sinuway ko sila. Walang kahit na sino ang dapat na makaalam sa tunay na pagkatao ko para maprotektahan ko ang sarili ko. Malaking parusa ang naghihintay sa akin kapag nakilala ko ni Miguel. Inaantok na ako. Mahinang sabi ko kay Miguel. Walang nagbago sa ekspresyon ng mukha niya kahit nakita kong gumalaw ang gilid ng kanyang mga labi. Sige, magpahinga ka na, Michelle. Kailangan mo ng sapat na pahinga. Seryoso na ulit si Miguel. Nawala na ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Ibang version na naman ang pagkatao niya nakikita ng mga mata ko ngayon. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa nakaraan noong si Alex ang nasa harap ko. Malayo sa kung paano siya kumilos sa harap ng ibang tao. Nagpa siya akong pumasok dito sa loob ng silid ni Miguel. Nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin nang umupo ako sa gilid ng kama at igala ko ang paningin ko sa buong paligid. Naiwan sa veranda si Miguel. Hindi siya sumama sa akin pumasok dito sa silid kaya minabuti kong mahiga na at pinilit na matulog.
Mabilis na lumipas ang oras. Mas lalong lumalim ang gabi pero hindi ako makatulog. Pabaling-baling ang katawan ko habang nakahiga sa ibabaw ng kama at kahit minsan hindi man lang ako dinalaw ng antok. Mabigat ang pakiramdam na bumangon ako at sumandal sa likod at ulo sa headboard ng kama. Nakita kong tahimik na nakaupo sa sofa si Miguel. May kaharap siyang mataas na bote ng alak at mukhang umiinom para makatulog. Ilang ulit ko na siyang nakitang ganito kaya sanay na ako. Frustrated na bumaba ako sa kama at lumapit sa kanya. Nagangat naman ang mukha si Miguel nang naramdaman niya ang presensya ko malapit sa kanya. Nagtama ang aming mga mata habang dahan-dahan akong humahakbang palapit sa kanya. What's wrong? Hindi ka rin ba makatulog? Tanong ni Miguel nang umupo ako sa sofa malapit sa kanya. Hindi. Naninibago ko dito sa bahay mo. Mabilis na pagdadahilan ko.